Parang finals na naging laban sa pagitan ng San Beda at St. Meinilde, palitan ng clutch basket sa final seconds. Tuwang-tuwa ang former King Lion na si Jacob Cortez sa ganda ng laban. Opening mark nag-alas sa kuragi itong si James Payosing sa pag-rebound ng bola, habang nagpakita naman agad ang defensive presence si 6'6" Allen Liwag na mabutata niya si Celso. Nakuha naman ni Tony Inot ang unang punto sa laban mula sa corner 3-pointer. Maaga naman napatawag ang San Beda ng timeout dahil sa 7-2 run ng Blazers. Nasakta naman si Tony Inot sa last play bago ang timeout. Sa wakas nakabutas na rin ang San Beda sa unang pagkakataon mula sa basket yan ni Payosing. Muli niya pang sinundan yan ng isang magandang galaw sa perimeter. Hindi naman makapaniwala si Coach Chu nang tawagan ng referee ang galaw na Tony Inot. Nagsisimula na rin mabuhay ang opensiba ng Red Lions na makapukol pa sa corner ng isang 3-pointer si Gonzales. Hype na hype ang bench ng mga San Beda. Nasundan pa ng another 3-pointer to beat the 24 shot clock violation, baba sa dalawang kalamangan ng Benilde. Pero bago matapos ang first quarter, muling naitaas sa 8 puntos ng Benilde ang kanilang kalamangan. Second quarter muling sinubukan ng San Beda mapadikit ang talaan, kaya ang ganda ng ginawa dito ni Sahonia, nagpasabit pa sa kanyang defender sa fast break play. Tapos nakuhaan pa ng offensive board ang Benilde na magmintis sa 3-point play opportunity si Sahonia. Baba ulit sa 2 points ang kalamangan ng Benilde. Napako na rin sila sa 19 points habang humahataw naman sa opensa itong si Sahonia. Tablan na ang talaan. Agad din naman sumagod ang Benilde pero masyadong mainit ang mga kamay ni Sahonia nang bumitaw ito ng step back 3-pointer para kuhain ang una nilang kalamangan. Napa-timeout naman si Coach Chu para pigilan ang nagbabagang mga kamay ni James Sahonia. Nagpalitan ng mga puntos ang dalawang koponan hanggang magkadikitan ng laban. Last 1 minute ng first half, napailing na lang si Liwag nang hindi kinaya ni Puno ang kanyang depensa na nagresulta ng turnover. Natapos naman ang first half sa score na 32-33, lamang na ang San Beda. Nangunguna si Sahonia para sa mga nakapula na meron 12 points, 6 kay Payosing at 5 kay Andrada. 7 points naman kay Sangko ng Blazers habang tiglima si Oli at Inot. Ang ganda ng NCAA commentator na si Dumaunahan. Sa pagsisimula ng third quarter, mukhang nabaligtad na ang momentum para sa Benilde nang pumukol ito ng 9-0 run na pasuntok sa hangin si Inot sa ganda ng simula nila sa second half. Dinaan ni Celso sa footwork ang depensa ni Sangko. Umabot na sa 9 points na kalamangan ng Benilde sa third quarter. Sayang lang dahil inaalis sila sa free throw line. Marami-rami na rin silang sinasablay. Mas malaki pa sana magiging kalamangan nila. End of the third quarter, 52-47. Nagpaparamdam naman ng 6'6" wingman ng San Beda na si Jonel Puno na maka-end one play ito at mid-range jumper sa 7 minutes ng last quarter. Last 4 minutes na ibaba ni Andrada sa isa ang kalamangan ng Benilde. At dahil sa sobrang intense ng laban, 3 minutes walang nakapuntos both team. Last 40 seconds ng final quarter, dumiskarte si James Sahonia para makuha ang kalamangan. Matagumpay naman na itong nalusutan ng depensa ng kanyang defender. Hype na hype ang buong San Beda crowds, pati na rin ang King Lion na si Jacob Cortez. Binura naman ni Ancheta ang saya ng San Beda nang tumirada ito ng dagger 3-pointer balik sa kanila ang kalamangan. 15 seconds left. Nakipag-1 naman si Andrada kay Sangko to tie the game. Gumana ang post move ni Andrada, tabla sa 60 all ang talaan. Final shot para maipanalo ng Benilde ang laban. Sayang dahil niluwa ang putback ni Liwag under the basket kaya overtime ang laban. Sa opening mark ng OT, pumukol agad ang another 3-pointer itong si Ancheta. Sinundan pa yan ng layup sa fast break. Pumasok pa ang isa pang 3-pointer mula kay Tony Inot. Nagustuhan naman ito ni Coach Chu. Bandang huli nag-collapse na ang San Beda both offense and defense, dahilan para sila ang matalo sa overtime. Final score natin 70-65. Best player naman itong si Jomel Ancheta na mayroong 14 points at 5 assists.